Hello everyone, welcome back sa ating vlog. Yan, dito tayo ngayon sa, Bonus Park. Ganda ng weather ngayon. Ang ganda, ang lamig-lamig. Hindi, I Walang mean araw, maganda. sunny. Hindi gaya ng mga nakaraan na malamig, snowy, windy. Ngayon, medyo sunny. Hindi siya ganun kalamig, hindi siya ganun kainit. So parang katamtaman on the colder side. No? Hindi ganun kalamig pero Naka-winter jacket. Hindi na siya parang nung last 2 weeks ago or a week ago na negative 10 ganyan. So positive 12 tayo today. So yan, since umuwi kami ni Ladayan nung March tsaka Feb, pag-usapan natin yung requirement lalo na yung kay Jason. So kung temporary foreign worker kayo na uwi sa Pilipinas or magbabakasyon and then you also plan to come back here sa Canada, no, to continue working. So may mga requirements na doon sa Philippine port, sa airport ng Pilipinas. Yung requirements na yan hindi siya applicable dito sa airport ng Canada. Sa Pilipinas lang talaga siya. So ang unang kailangan yung gawin, magpa-verify kayo ng employment contract niyo. So kung nag-work kayo right now, depende kasi kung nasaan kayo. Kung malapit kayo sa Toronto kayo magpapa-verify. Kung dito kayo sa Calgary, dun sa Vancouver, sa pangalan nun, MWO ata, Migrant Worker Office, parang ganun ata yun. Pero anyway, so yung verification, kailangan lang nila nung job contract ninyo, tapos latest pay slips, tsaka ano pa yung sinabi natin kay Jason? Yung bayad. Magkano yung bayad? Parang $15 yata yung bayad. So kailangan nyo nang ilagay sa sobre pag pinadala nyo doon sa sa DMV ba yun? DMW. Nakalimutan ko, basta yung sa migrant workers na office doon sa Vancouver. Tapos copy ng passport, copy ng permit. So yun lang yung mga basic requirements nila for for contract verification. Ngayon, ang nakalagay sa website, mga 5 to mga 5 to 10 business days lang. Pero yung kay Jason medyo nagka-aberya na late dumating. Kaya nag-follow up pa kami, nasa Pilipinas kami noon, nag-follow up pa kami through email tsaka tawag dun sa hotline nila. So ang mapapayo ko lang, kung plano yun ng umuwi, no? I mean, plano yung bakasyon, mag-submit kayo agad nung verification na yun, at least a month before yung flight ninyo, kasi mas maganda kung hawak nyo yung paper copy nung verification. Kaya yun, para to sure. Nagkataon lang siguro kayo sa mga tagal. Kasi yung kasabayan namin umuwi, saglit lang din, temporary foreign worker din sila. So nakuha nila kaagad. So nung nasa Pilipinas sila, nakapag-apply sila kaagad. Ngayon, hindi pa yun yung kailangan ninyo, or hindi yun yung final step para makalipad kayo pabalik. So meron yung tinatawag na OEC. Ano nga ibig sabihin nun? Overseas Employment Certification nata, parang ganun, basta yung OEC. So yun, no, sinearch ko lang saglit, no, yung pagpapasahan ninyo ng verification doon sa Vancouver, sa Toronto is DMW, Department of Migrant Worker. So doon nyo siya isi-send. Punta lang kayo doon sa website nila, nandun yung list of requirements, paano isasubmit yung documents, and kung magkano yung kailangan ninyong bayaran na ilalagay nyo doon sa loob ng sobre. Kasi yun, merong kailangan nyo bumili ng prepaid din na tawag doon, prepaid postal na babalik sa inyo after nila ma-verify yung employment contract niyo. Ngayon, hindi pa yun yung final step, kasi yung nakuha namin yung verification na yun, actually through email na lang siya, kailangan pa namin pumunta doon sa office doon sa Pilipinas, parang counterpart din ng DMW. So basically, nag-apply kami ni Jason, or si Jason, nag-apply si Jason ng kanyang OEC, o yung Overseas Employment Contract or Certificate. So ang requirement naman ng OEC is yung flight details mo, passport mo, work permit, at saka yung verified na employment letter or employment certificate mo from Vancouver or Toronto. So yung process doon, saglit lang din, wala pang 1 hour na kami, kasi nagkataon na sa San Fernando merong office yun So hindi na kami pumunta ng Baguio, or hindi kami pumunta ng Manila. So, yun lang yung process nung pagkuha. Tas nung pumunta dun sa ang bilis lang, no? Mabilis lang. Wala na siyang tanong-tanong dun sa immigration. Basta hawak mo yung OAC. May nag-scan lang siya, di ba? Oh, hindi siya nakipag-usap sa Hindi. Wala siyang hindi parang sa amin na kakausap tayo dun sa nakabooth na immigration. So kung may OEC ka na, i-scan mo lang yung boarding pass na, babe.
boarding pass ata yan or Boarding pass. passport, parang ganun. Tapos dire-diretso na siya. Mas nauna pa nga siya nakapasok kaysa sa amin eh. Oh. So, yun, kung uwi kayo ng Pilipinas, you're planning to vacation, make sure na meron kayo verified employment contract, tapos kuha ka ng OEC doon sa Pilipinas. Saglit lang yun. Hindi nyo na kailangan ng appointment sa pagkuha noon, lalo na pag hindi sila busy. Tapos meron pa pala, no, kasi sina-search din namin, kung hindi kayo nakakuha sa province ninyo, no, pwede kayong kumuha emergency doon sa airport. Meron silang parang office doon na may OEC. Yun yung na-search mo. Yun yung na-search ko, pero hindi namin trinay yun kasi parang napaka-risky. Kasi Oo. pag hindi nag-workout, hindi na siya makakalipad. So, pinilit namin na mag-walk-in dun sa Pilipinas, dun sa sa La Union mismo. So, yan, kamusta babe? Kamusta yung bakasyon mo? Bitin. Bitin. Bitin ba rin? Parang bilis ng oras doon sa Pilipinas. Wala naman kasi tayo dun ng ilang. Kaya nga Ilang eh, weeks. yun lang. Kaya medyo nabitin, no? Hmm. Sana makaulit after X years ulit. Yan, dito muna tayo. Yan, so dito muna tayo. Panoorin lang muna natin yung mga pato. Ay, may dalawa dun sa dulo. Nakikita ba nila? Basta nandun, oh. Yun, dun sa side. Dalawang pato. Ganda. Ganda dito pag mainit talaga. No? Kaya nga eh. Gandang tumambay. True. Pero pag sobrang init din, ayaw mo din tumambay. Maganda din. Pero doon kasi siguro sa mga silong-silong pag sobrang Siyempre, init. alangan naman sa Sa arawan. Alam mo rin pag dito sa Canada, pag pag nakita mong may payong, Asian. malaki yung chance na Asian. Kasi yung mga puti dito, gusto nilang magbabad sa init. Parang ganito, oh, wow, puti yan. Nakatago mo yung mukha. Yan, dito muna tayo, lakad-lakad muna tayo dito. Ayan, ang ganda. Wala pang mga wala pang leaves. Mga dahon-dahon. Yeah. So, yan, balitaan namin kayo mamaya, lakad-lakad lang kami dito. Let's go. Yan napansin namin guys, habang naglalakad kami. Parang tuyo pa yung yung Bowness River, yung yung tubig nito. Parang masyadong mababa kasi may kayak dito pag summertime, no? Ba't kaya, ano? Parang medyo mababa. Ano talaga to? Tingnan mo, nakikita mo na siya. Kaya nga eh. Dati di ba medyo malalim-lalim pa to ng konti? Ewan ko, ba't ayaw na? Ba't ganyan? Ba't walang tubig? Siguro dahil kakato lang. So anyway, yun lang for today's video. Tapos na kami maglakad-lakad ni Dayan. Next time ulit kasi parang feel naming park visits for the next couple of days, weeks or whatnot. Kasi spring na, maganda na maglibot-libot sa green areas. Gawin, no? Lumanghap ng sariwang hangin. Ayan. So, yeah, minsan kasi pag nasa bahay ka lang na sumasakit yung ulo mo, no? So, yan, update ko lang din kayo. I'm now a mortgage broker dito sa Canada. So, kung kailangan nyo ng mortgage advice or bibili kayo ng bahay, mag-renew kayo ng mortgage ninyo, refinance, ganyan, just let me know kasi I might be able to help you. Na, babe? Yes. So, yan guys, thank you so much for watching. My name is Edwin from Dre's Canada Vlog and this is my wife. Ayan. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And as always, we'll see you sa next vlog. Bye.